Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So pag-usapan natin ang naganap na Senate Blue Ribbon Committee kanina, particularly po sa punto na kung saan karoon po ng kasagutan itong si Rodante Marcoleta. Okay? Versus sa isang prosecutor. Ngayon, si Marcoleta halata masyado na talagang gusto niyang ipasok sa Witness Protection Program itong mag-asawang Diskaya. Siyempre, para hindi po mapanagot, no? Kasi automatic yun eh. May posibilidad na hindi po makulong kapag mag-testify as a state witness. Matatandaan na ang nagdala nito ng usapin ay si Marcoleta. Pero sa punto na ito, ano ba talaga yung gusto ni Marcoleta? Ang mapawalang sala itong si Diskaya o makulong na? Kasi automatic eh. Gustong-gusto niya talaga na mapasa ilalim sa Witness Protection Program. Ang problema kasi, hindi maintindihan ni Marcoleta na dadaan ka pa sa proseso. Abogado abogado ang nag-uusap. Pwedeng tanggapin ang mag-asawa bilang bahagi ng Witness Protection Program kapag magkipag-cooperate siya sa investigation. Tingnan mo nga, kahit nga si Kiko Pangilinan, nabisto tuloy ang modus nitong mag-asawang Diskaya, particularly ni Curly, na hindi naman po nakikipag-coordinate sa Senado. So, syempre, by the way, si Sara Diskaya nakakulong, si Curly Diskaya nakakulong din siya sa Senado. Kaya, napagalataan tuloy na itong mag-asawa ay hindi naman po nakikipag-cooperate fully sa Senado para i-disclose kung ano po yung kanyang mga nalalaman, no? Itong si Rodante Marcoleta, gustong ipasok sa Witness Protection Program. Dalawa kasi may mga option kasi ganito yon. Pag qualified ang statement ng mag-asawa sa panuntunan ng Witness Protection Program, pwede po silang ipasok doon. And syempre, may restitution din. Ano ibig sabihin ng restitution? Yung ibalik, no? Magbalik ng halaga. Actually, pakiramdam ko, itong mag-asawang Diskaya, kung hindi lang po ito na-impluensyahan ng kung sino-sino man sa kanilang paligid, magbabalik ito ng milyon-milyong halaga na pera. Katulad ng ginawa nila Bryce Hernandez, nila Bernardo, o si Alcantara. Nagbalik sila ng mga pera. At meron pa, no? Meron pang ibang mga kontraktor na nagbalik po ng pera sa gobyerno. Ang problema nito kay Marcoleta, tanggapin sa Witness Protection Program ang mag-asawa, pero hindi dapat i-apply ang restitution kaya wala daw po yan sa batas. Dapat nga, tama yung sagot ng prosecutor eh. Marami na pong naghihirap. Yung dapat bawiin. Kapag mayroong bawiin. Pero bakit ang dali-dali lang magsauli ng pera sila Bernardo, sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, at saka yung isa pang babae, no, nasa isang construction firm. Pero pagdating po sa mga Diskaya, bakit parang ayaw nilang bumitaw ng milyon-milyon samantalang bilyon-bilyon po ang kanilang mga nalikom? Dahil po may advice. Kasi kung pakiramdam ko parang si Marcoleta yung magsasauli ng pera eh. Ang bigat-bigat niya, di ba? Hindi ibig sabihin na nagsauli ka ng pera, tatanggapin ka na kaagad bilang sa membro ng Witness Protection Program. Hindi ganon ang usapan. Kahit hindi ka magsauli ng pera, in a form of restitution, kung matibay ang inyong statement at maaring magamit para makasuhan itong mga dapat makasuhan, qualified ka, okay, sa Witness Protection Program. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo hindi lamang po restitution, no? Pero mas maganda, qualified ang statement mo,
magsasauli ka pa ng pera, at least ma-appease ang taong bayan. Oh? Si Marcoleta, harang ng harang, parang pakiramdam mo siya po yung babawian ng milyon-milyon o ng bilyon-bilyon, no? Ang mag-asawang Diskaya, gusto na rin siguro yan. Oo, kasi halimbawa, mas gustuhin mo na lang magsauli kaysa sa ikulong ka. Parang ganun yung dating. Pero hindi ibig sabihin na nagsauli ka, hindi ka na mapapabilang mapapabilang ka sa Witness Protection Program. Aside from that, siguraduhin na bago mo makamit ang Witness Protection Program, ang privilege na yan, dapat substantial yung mga sasabihin mo. Makakatulong sa investigation at makakatulong sa conviction ng mga taong idadawit mo dyan. Dapat substantiated of all the evidences, right? Paano hindi nga po yung hinihingi nga ni Senator Risa Ontiveros na mga dokumento, hindi pa nga po na bigay ng mag-asawang Diskaya. So sino kaya ang pumipigil? Yung usapan pagdating sa restitution, hindi naman po sila pinipilit. That is their what we call act of what we call this. Parang that is their decision. No? Kasi hindi restitution lang. Klaro na hindi lang restitution ang magiging dahilan para maging membro ka ng Witness Protection Program. Bakit una pa lang gusto ng isa lang ni Marcoleta ang mag-asawa na mapabilang sa Witness Protection Program? Para ano? Para hindi po makulong? Para magiging testigo ng Senado? Paano na lang pala yung kanilang mga liability? Basta Witness Protection Program, hindi ka magsasauli. Ang tanong natin dyan, bakit yung iba na mga kasamahan nila, na mga contractor, mga district engineer, mga opisyal ng DPWH ay maluwang sa kanilang kalooban na ibalik ang porsyon ng kanilang mga nakulimbat? Naintindihan po ninyo? So ano ang interest ni Marcoleta dyan? Kaya nga nagsagutan sila ng isang prosecutor kasi parang imagine abogado to abogado pero nagmukhang tanga ang si Marcoleta. Muntik na naman siyang ma-high blood, muntik na naman magliparan ang kanyang mga wig, no? Muntik ang pakiramdam ko nga, yung tingtingnan ko si Marcoleta kanina, parang siguro kamukha niya yung senior citizen na dragon sa Planet Namek. Ewan ko ba kung saan makikita yung Planet Namek na yan, no? Siya po yung nababahala. Parang siya yung ayaw na ayaw magbalik ng pera ang mga Diskaya. Kasi dinidisregard niya yun eh. Sabi niya, hindi po requirement sa Witness Protection Program ang restitution. Oo nga, hindi nga. Pero malay mo kung magbalik ng pera itong mga Diskaya, bakit mo pipigilan? Bakit ikaw yung apektado? Halimbawa, magbalik sila ng 100 million or 1 billion or whatsoever dyan. Ang ginaproblema niya, sino daw mag-audit, sino daw magtatanggap. Alangan naman gastusin ng gobyerno na hindi alam ng taong bayan yan. Diba? So yung mga pera galing po sa restitution, kusang ibinalik, hindi naman kasi requirement ang restitution para mangka-qualified ka sa Witness Protection Program. But that is what we call settlement. Between the prosecutor and at the same time, the accused, no? Para mapabilang sila. Pero sabi ko nga sa inyo, ang pag-restitute, ang pagbalik ay hindi garanti na papabilang ka sa Witness Protection Program. Siguraduhin talaga doon yung mga statement mo or affidavit mo concise, substantial, at the same time corroborated by evidences. So yun po ang pinapaliwanag kay Marcoleta na hindi niya po maiintindihan. Kasi palagi niyang sinasabi, nung ako pa yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kung ganito daw, parang si Rodrigo Roa Duterte ba? Now, prosecutor ako, bla 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 ako, no? Hindi nakalimutan niya na ang kausap niya ay pareho niyang abogado. Magkaiba lang ng position kasi siya senador Samantalang ang abogado na to, abogado to ng gobyerno, no? Government prosecutor. Okay? So, yan po ang mga kamunting tinig ang naging kaganapan kanina sa Senate Blue Ribbon Committee hearing
na kung saan ay pinamunuan po ni Senator Panfilo Lacson. Hindi nakaporma si Marcoleta doon po sa isang prosecutor na nagkaroon po sila ng sagutan at makikita mo na parang akma ng mapipikon itong si Marcoleta. Ang tanong, bakit kaya gustong ipasok ni Marcoleta ang mga diskaya sa Witness Protection Program? At parang gusto niya ang kanyang ideya ang masunod. E di sana siya na lang ang nag-prosecutor, no? So, bakit atat na atat siya na i-disregard ang idea ng restitution kung meron namang pong intensyon ang mga diskaya na magbalik ng pera? Kasi alam mo, psychology-wise, mas gugustuhin ng mag-asawang magbalik para wala nang isap-usapan at ayusin nila yung affidavit nila para maging membro, para magiging part sila ng Witness Protection Program. Eh, ang problema, kahit magbalik pa sila ng milyon-milyon na pera, hindi pa rin sila makakwalified sa Witness Protection Program kasi unang-una, hindi man sila nag-a-apply. At the same time, hindi man sila qualified. Kasi alam mo kung bakit, meron pong proseso. Meron pong mga requirements. At isa po dyan, yung punto na ipinunto ni Senator Kiko Pangilinan na ngayon pa lang paano mo papayagan na magiging mga pailalim sa Witness Protection Program. Sa Senado nga, hindi po nakikipag-cooperate ang mga diskaya. So, aanuhin mo pa, disregard the issue of restitution. Pero ang tanong, bakit ayaw ni Marcoleta? Kasi kung gusto ni Marcoleta, advise niya tong mga diskaya na okay, sige, ayusin mo affidavit mo, and at the same time, magbalik ka ng ganito lang ang makaya mong ibalik. Diba? So ang problema kasi, parang si Marcoleta ang umaharang na, yan ang opinion lang naman to ng mga taong bayan na dinidiscuss po natin dito. So comment down below, do you think ano kaya ang motibo ni Marcoleta? Bakit dinidisregard niya ang issue ng restitution? Ayaw niyang magbalik ng pera ang mga diskaya kahit na hindi naman po requirements talaga na magiging member ka ng Witness Protection Program. Okay? Ang importante kasi sa Witness Protection Program, yung iyong affidavit. Hindi ka nagsisinungaling, all out ka. So, settlement na lang po yung tinatawag na restitution. Pero bakit hindi po ba advice ni Marcoleta ang mag-asawa na ayusin nyo ang affidavit nyo, makipag-cooperate kayo, at ibalik ninyo ang dapat na ibalik katulad po ng mga kasamahan po ninyo. So, kayo na po dyan ang magsagot. Ewan ko lang ang mga DDS kung ano po yung sagot nila. So, once again, ito po ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabi, ikaw at ako ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan mag-share, mag-like, at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng activity sa ating Munting Tinig channel. Adios. Bye-bye.